Okay. So I am gonna stop my sharing, and right now we are going to proceed to our question and answer portion. If you have po yung mga chinachat kanina, sasagutin po natin yan later, especially if it's a medical question, because we have a Q&A with our medical doctor. All right? And yeah, to start our question and answer portion, I would like to introduce our medical doctor, no? Our medical doctor is, siya po ay is a family physician. He is a practicing family physician. And of course, he's been practicing integrative medicine already for 25 years. At siya po ay isang awarded doctor at napakasikat po nito, especially nung time na pumutok po ang chikungunya virus sa Quezon. Kaya po nai-interview na po ito sa TV at sa kung ano-ano pa. At hindi lang po yan, siya rin po ay isang awarded na business distributor po natin, naniniwala rin po siya sa ating negosyo. That's why he was awarded as a Future Star Manager during our Malaysia convention last March. So without further ado, I'd like to call on our dear, loving, and generous medical doctor, Dr. Alex Ibay. Hello, Doc. Good more earnings to you. Yes, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Thank you po sa ating mga umaattend ng ating Zoom every Wednesday. Alam ko maraming followers natin. Well, thank you very much, Rudolph, for the product presentation. Likewise, thank you din sa Yumay. Ang galing mo mag-present ng business presentation. Siguro mas maraming mag-avail nila para mag-earn ng income, extra income. Alam ko meron din na yung iba ginagawa lang nilang parang extra income, at alam ko marami din diyan na kinakarir nila ang pagiging distributor ng Prime International. Okay. So nabanggit mo tungkol sa practicing integrative medicine. So integrative medicine, so for those yung mga bago lang po, siguro ngayon lang nyo narinig kasi meron tinatawag na integrative medicine. Ngayon may functional medicine na rin at may lifestyle medicine na rin. Actually, siguro wala na lang akong time, pero alam nyo, gusto ko sanang mag-aral pa uli. Alam mo, I do not stop learning. Yun po ang aking passion. Yung magbasa, to learn more, hindi lang sa medicine, kung ano-ano pa po. Okay. So, yung integrative medicine, napakagandang klase po ng although sabi nga natin, bakit ilang doctors lang ang gumagawa niyan? Para sa akin po kasi, nakalaking tulong niyan sa akin practice. Kasi pinagkukunbay natin yung conventional medicine, ito po yung nagtitreat tayo, nagbibigay tayo ng gamot, nagpapalaboratory tayo. Yung traditional medicine po naman, alternative medicine, yun po yung paggamit ng like acupuncture. Kaya nag-aral po ako niyan. Nag-aral po ako ng reflexology, acupressure. So nag-try din po akong gumagamit ng homeopathy, nag-pranic healing. So So I was formerly yung member po nung Philippine College for Advanced in Medicine. Ito po grupo ng mga health practitioners na ang ginagamit po nila is yung alternative medicine. So naging part din po ako noon. Although right now meron pong medyo na-debunk po yung kasama po niya si Dr. Vic Chua, isa po natin ding distributor. Okay. So like yung itong ating iTera Care, napakaganda kasi niya. Kasi ito po ang principle po ng yung traditional medicine like traditionalist medicine, paggamit po ng chakras, energy centers, paggamit po ng mga acupuncture points, meron din po, at gumagamit din po siya ng meridian. So yan. And then yung technology po alam po natin sa iTera Care ay meron po tayong terahertz, yung quantum energy, at saka yung optical quartz. So yung tatlong po yun ang ginagamit ng terahertz. So napakaganda po. Kaya nga po, ako ay isa sa mga doctors na gumagamit po niyan. Alam ko marami na po ngayong doctors na nagiging interesadong gumamit at nakikita naman po nila na maraming
magiging tulong po sa pasyente. Sabi nga po natin wag natin i-share natin yung blessing. So katulad ko po, alam ko na nakakatulong ang iTera Care sa maraming condition, health condition. Bakit ko naman po ipagdadamot? Kumbaga po ay bakit ko naman sasarilinin? So kaya ako nandito po ngayon para i-share ko po ito sa inyo, itong aking mga experiences with regards to iTera Care. And then remember yung sabi mo nga naging well-known ako dun sa chikungunya virus. That was way back 2013. During that time, I was using, wala pa yung iTera Care before, I was using ang tawag na ito, negative ion generator. Remember, yung ating iTera Bio is combination ng terahertz, combination ng negative ion, at saka ng infrared. So during that time, nung negative ion ang ginagamit. So ang dami, thousands ang napagaling ko pagdating dun sa chikungunya na yun. And yung kaya maganda yung ating iTera Bio. Siguro for those who can afford it, that's the best you can have now. Yan ha. So nabanggit ko lang na yung iTera Bio talagang parang sabi nga natin nandun na lahat. Di ba? Kaya nga unang-una, kaya ako nabumilip sa iTera. Sabi ko, yung mga dati kong ginagamit na mga devices, using frequencies, meron akong tinatawag actinic laser ako, meron akong biosap, yan na nga yung negative ion. Nakita ko yan sa iTera, yung function yung lahat ng yung functions yan, pinagsama-sama sa iTera. Di lalo na siguro kung ang gagamitin natin is iTera Bio. Napagaling. Okay, so let's go ahead with Q&A na. Ko medyo marami. Kanina kasi meron nakita sa chat box, nagtatype ako, ang problema hindi ko ma-send. So na lang natin pagdating sa Q&A. Ganun po. Yes, natin. maganda po yan kasi at least maririnig po ng madami kung ano po yung magiging sagot okay, natin. Sige. So yeah, before we start po, I'd like to set muna some conditions to make sure na makater po natin. We are 172 here in the Zoom meeting. So yeah, welcome everyone. So may nabasa po ako kanina, kung hindi ko po na mention habang nagpe-present ngayon po. Welcome Sir Galot. At meron po dito bumabati ng Go 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 GTG team. And of course, the North Sagaray, Bulacan. Yan. Welcome po sa inyo. So right now, we are going to read first yung mga tanong po sa mga messages po natin. And then later on, pwede na po tayong mag-accept po ng mga gusto po ng mga live questions. Pero gusto ko lang po munang pagbigyan itong si Miss Helen Alina from Tag Team UK kasi kanina pa po nakataas ang kamay niya and yes. I know that she's very eager to ask the question. So at ang reminder ko lang po, please ask a direct medical question, and if you're 2 lang po, 2 questions lang po, please. And then later on po, I hate to do it, but I have to do to cut po kapag sumusobra na po ang mga kwento natin. So yes, Miss Helen Alina, go ahead. Yes po, good evening po sa Philippines, good afternoon dito sa UK and Europe. Yes, good evening. So, ang tanong ko po, last week po ay nag-start ako ng iTera Bio. Bumili po ako. Wow. So, yes po. Ano po yung pong aking 2 daliri sa paa, mayroon pong parang yung parang stapler kasi na-aksidente po ako, 4 na daliri po ay nabali. Tapos nilagyan po ng semento, hindi po napagdugtong. So inopera po 'yon, pinagdugtong yung 2, tapos nilagyan po nila ng parang stapler para mag-join. So ang ko po, 3 gabi na po akong iTera Bio. Hindi po ba na dangerous yung aking inoperang daliri na mayroong parang stapler? Yes, okay. So yun naman kasi yung stapler na yun, although metal ang ginagamit doon, so isa sa ating precautions or ating don'ts ay may implants. Anyway, maliit lang yun. So I don't think na magkakaroon po ng epekto or masamang mangyayari pag nag-iTera Bio. Okay lang po yan, okay lang. Maliit lang kasi yun .
Yes, thank you po. Dahil ang ganda ng resulta ng iTera Bio sa akin kasi ang trabaho ko po ay as a nanny. So lakad ako ng lakad, lakad ako ng lakad. So parang paglalakad ko po ay hindi na ako makakarating sa aking pupuntahan sa pagod at sa sakit ng paa. But after 3 days ng pagbaba iTera Bio ko po, ang sarap ng pakiramdam ko kahit kung saan ako makarating, wala na po akong ano tawag dito, comment na masakit ang paa ko at saka yung legs ko okay na po. Thank you, Doc. Thank you very Yes, much. welcome. Thank you Mabuti po. naman at ganun ang result ng iTera Bio. So marami tayong nakarinig ngayon na siguro makukumbinsi sila na kumuha na sila ng iTera Bio. Okay, thank you very much. Yes, Thank thank you you po. very much, Miss Alina. Actually, this is the right time po na bumili talaga ng iTera Bio dahil especially po dito sa Philippines, no? Meron po tayong promo. If you buy one iTera Bio, you will get one iTera Care Pro for free. Diba? Kung naglabas po tayo ng 234,000 pesos, meron pong babalik sa atin na 182,400 worth ng iTera Care device. So that's already 70% covered. Alright, so sige po. As promised, no, marami na po kasing mga messages dito. So we have to read the messages first. Alright, from Doc, eto na po, from Media Minds, DMA. Pwede po ba ito sa mga gustong gamaling, yung meron pong kidney diseases? Yes, opo. So meron po tayo, ako personally, meron na po akong experience with regards sa ganyan po. And then meron na rin pong testimonials. Actually, meron tayong kasama sa team, may na nagbigay siya ng yung husband niya is nag-undergo with CKD, nag-undergo dialysis, and then he was formerly taking about 12 medications. Right now na-reduce sa 3, and then yung kanyang creatinine from let's say 15 naging 11. So yun po yung isa sa mga. Then personally ako po, may mga relative ako at saka may mga naging pasyente ako po na talaga pong na-reduce yung kanilang, nag-improve yung kanilang kanyang condition si CKD. Pero yun nga lang po, we cannot promise na yun pong dating yung normal function ng kidney niya ay babalik dun sa dati. Hindi po. Pero mai-improve. So let's say dati po, yun nga, isa ay yung creatinine niya. Kasi isa yan sa tinitignan natin, nag-i-improve. So nababa po ang level. Pangalawa, isa po na nabanggit ko noon, di ba yung mga may chronic kidney disease, yung nag-undergo, wala na silang urine output. Unti-unti po nagkakaroon na rin output. At isa po maganda doon, naku po, nababawasan ang medications nyo. So ibig sabihin po, kumukunti na ang gastos nyo. So yun po yung magandang magiging result pag gumagamit kayo ng iTera Care for CKD cases. Okay po. Yes, particularly po yung sinasabi po natin, CKD5 po yun. At before gumamit ng iTera Care, 3 hours lang po ang tulog niya, hindi pa po tuloy-tuloy. So imagine kung kulang po ang tulog, syempre bumaba na po, tumaas na ang kanyang blood pressure, tumaas na ang sugar level, hindi na po regular yung kanya pong daily activities is affected na po. So marami na rin po siyang nagha-hallucinate na rin siya and whatsoever dahil nga po kulang sa tulog. But because na-regulate po ang tulog niya, unang gabi pa lang po talaga naman nakatulog po agad ng diretsyo, nagising po morning na. So naging everyday po na maganda ang tulog, kaya po yun na po nung nagpa-lab test, ayun, from 12, naging 4 na lang yung medicines na ininom. Ngayon po, 3 na lang, no? At bumaba na po ng bumaba yung kanyang creatinine level. At dahil po doon, ang kanyang pong wife, ang kanyang asawa, dahil sa sobrang believe sa produkto, ngayon po, ginagawa na rin po ang ating negosyo. Yan, sinishare niya na rin po yung product sa iba. Alright, so yun po talaga, proven po siya sa kidney diseases. Okay, so another question, Doc, from Miss Sassy. Sa may bone spurs sa cervical or neck area, will this remove or dissolve the bone spurs? Saan po ibublow and how long and how often? Okay, so yung bone spur, ibig sabihin kasi noon doon sa kanyang
sa buto, ano, yung sa bone niya, may tumutubong para mga ano, tumutubong yung parang ano lang po, maliliit lang na parang kaya spar ang tawag, ano. So yun po ay kasi ang problema po doon nagkokos ng pain. Ano kasi pag yung ano na yun, growth na yun, natutusok niya yung mga nerves. Natutusok niya. Ano, so ang marami po niyan kadalasan doon sa paa, yung sa calcaneus, yung po bang buto natin sa talampakan. Ano, so yun yung kaya yung meron tayong tinatawag na isa yung plantar fasciitis, yung isa may bone spar. Matutunaw po ba? Just try it po. Ano, meron po tayong ilang testimonies po na nawawala po yung bone spar nila. So, tsagain mo lang po. Tsagain mo po. Yes, Kung alin just yung part na sinasabi saan, kung alin yung part yung nakita sa x-ray na may bone spar, doon niyo po i-blow for 15 minutes 2 times a day. yes, just blow it. So, next question, Doc, from Miss Mirabel. Saan daw po iboblow kapag may brain tumor? Brain tumor, okay? So, wala kang binanggit ano kung what is specific part of the brain. Wala Ano doon pong ang brain tumor. binanggit. So, That's ganito from na Miss lang. Mirabel po. Kasi kung pinakamaganda pa rin ano is para ma-cover kung nasaan man yung yung ano. Pero if you can identify or locate kung nasaan yung mismong tumor, so ilagay mo doon, itapat mo doon. Pero kung hindi mo ibig sabihin na syempre layman, ano, hindi niyo naman alam kung nasaan yung pan. Although, siyempre pag tinignan yung ano ng CT scan o MRI, hindi niyo naman makikita. Pinaka-safe pa rin yan po. Top of the head, forehead, top of the head, at saka back of the head. Total of 15 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Yan po. Yun ang pinaka-safe niyong igagawin. So, tuloy-tuloy nyo lang po, tuloy-tuloy nyo. Magkakaroon po ng improvement yan. Huwag lang kayo maiinip. And sabi nga natin, ano, ito yung number 1. Trust God. Pangalawa po, be positive na alam nyong kayo ay gagaling with iTera Care. So malaki pong bagay po yun. Yes, yes po, no? Yeah, really trust God, and then He will bring us some instruments po, no? Gagamit po siya ng mga tao, ng bagay para po i-answer ang ating prayers. And one of which is yung iTera Care device. All right. So from Mr. Ryan Golo, Doc. Good evening po. Saan daw po iboblow ang may glaucoma? Glaucoma. So alin kung right or left side ng mata, yun ang i-blow mo. Ano, start muna yung kung pro ang gamit mo, try mo muna yung low, yung ano lang, yung cool setting lang. Pero kung iTera Classic or the Premium, yung low setting, and then mga start ka muna 2 minutes dun sa affected eye mo. Meron po tayong mga, ako personally hindi ko anong glaucoma, pero may cataract meron na po akong napagamitan. And then meron po tayong testimony na regarding glaucoma. Ano po, nag-improve po. Marami na po nag-share po niyan sa ating testimonial group. All right. So, yes, yun nga po, no? So, ito naman from Miss Mary Lou de la Merced. Wow, Yes, salamat po kay Lord sa buhay ninyo daw, Dr. Alex. Yes. Sa inyo pong pagsagot Yun sa nga, I akin. was trying to answer yan kanina. Opo. Nakita. So, yes, ito daw po, meron daw po siyang client, 56-year-old lady with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Wow, nabasa niyo na po siguro to. Both legs are edematous and unable to stand and walk for about 4 years now. Is it right to blow her low back until the thighs? Okay, so bali yun, ang ano doon is always do the basic protocol, blow mo ang spine ng 15 minutes, and then yung both extremities niya, i-blow mo lang ng another 15 minutes, 2 times a day. So ganun ang pag-treat ng mga demyelinating disease. Ibig sabihin demyelinating disease, parang nawawalan ba ng ano na yung mga nerves niya, ano, kaya nanghihina na siya, so ganun nangyayari. Tsagain mo lang po, tsagain mo lang. All right. Okay, so tsaga-tsaga lang ng pag-blow. And okay, so next question, Doc, from Miss Russell Magkasi. May Yes, isang user tayo, concern niya ay may shooting pain siya sa outer left leg niya, radiating from lower lumbar to his thigh down to his leg, left side daw po. So saan siya dapat mag-wand, and how long and how many days daw po? Okay. So bali parang ano siya din, ano,
parang medyo yung symptoms niya parang sciatica din, sciatica. So so bali ang gawin na lang kasi nasa L1, sorry, ano yun? Sabi po niya shooting pain sa outer left leg. Outer left leg. Radiating from lower lumbar to his Okay. thigh, down to Okay, his leg. Okay, so yung 'di ba sa vertebra natin, lumalabas din yung mga nerves, doon. So yung nerve na yun pag naiipit, yun yung nag-focus ng radiculopathies. Ibig sabihin nun, yung para mga tingling sensation, para may sumasakit So kung yung left side niya, so yung left side niya ang pero okay lang na yung mismong lower lumbar region mo ang i-blow mo sa spine or kasi pwede mo namang idamay na ito yung buong ito and then diretso na sa leg. So parang sciatica din, ganyan din ang symptoms na o nararamdaman ng may sciatica going down to the thigh hanggang diretso sa legs. So blow niyan. Blow mo yung mismong ito, yung lower lumbar, diretso hanggang sa legs niya. Yes. Can do that 15 minutes 2 times a day. Yes, sciatica po. Yes, Parang marami na rin. sciatica na rin yun. Yes, opo. Marami na rin po tayong mga testimonies with regards to sciatica. Another question, Doc, from Estela Bennett. A new member just arrived from Seattle to visit my sick mom in Olongapo. I have 2 questions for you, Dr. Alex. My 97-year-old mom was recently hospitalized for double pneumonia. It took 3 different antibiotics to treat it. She's at home now and her PCP visits regularly to closely monitor her. She's on NGT and oxygen. Both her knees have fused, cannot walk. She has dementia. How do I use the IteraCare device on her? She finds it difficult to swallow. So can we pour the water through her NGT prior to wanding her? Also, bed sores daw po, how to prevent it? Yan lang po muna. Okay, sige. Medyo madami So, Madami. unang sagutin ko is pwede ba yung charged water sa NGT? Pwede po kasi hindi nga po siya makalunok. So doon yung padaanin. Okay. So sabi niyo may dementia. So 97 years old. Medyo sabi nga po natin medyo Bonus. marami ng issues Alam naman natin 'yon. Okay. So kung ang problema yung sa akin ang importante diyan gawin yung basic protocol kasi parang yung immune system niya kasi mababa na yung immune system niya. So kung magagawa natin yung basic protocol kahit total of 6 minutes lang 30 seconds. So para hindi medyo kasi yung mga ganyang medyo may edad na naiinip na sila, nagagalit na sila pag matagal parang although medyo siyempre ang inisip nila may dementia na, di ba medyo parang paranoid na yan, akala nila kung ano nang ginagawa, lalo medyo maingay, may blower kasi para mai-irritate sila. Most of the time may mga ganyan sila yung tawag doon yung tataplig yung nila yung tawag sa amin tatapligin yung i-ward off nila yung ganon para kumbaga ayaw nila at sa ulo pero ang gagawin niyo for dementia yung tulad ng sabi ko blow the front top of the head for total of 15 minutes pero gawin niyo na lang po yung kung may pneumonia anyway nagbo-blow niya naman po yung spine niya okay na madadamay na po yung lungs niya so do the basic protocol and then dito po yung bed sore siyempre ang pinaka-importante po sa bed sore is prevention kasi pag nado na po ang bed sore okay so medyo mahihirapan na kayong pagtagilid so yung prevention yung kung tatagi-tagilid ninyo tapos gumagamit sila ng ibang klaseng mattress para hindi and then kung may bed sore na anong gawin ninyo blow non charged water spray with charged water yun kung then spray nyo lang po i-blow nyo lang po 5 to 10 minutes okay po yun 2 times a day kasi yun pong kasi ang bed sore po yan parang nagkaroon na ng dead tissue so yung pag nag-in-spray ng charged water at in-blower nyo ng Itera unti-unti po mabubuhay na naman po yung mga dead tissues po natin and then so sabi nga natin ang TeraHearts parang merong antibacterial effect so yung kung may infection dyan, nadadala na rin po, nawawala na rin.
nako-cover na rin po siya ng iTero. So, napakagaling po ng iTero pagdating dyan. Okay. Wow, how I wish, no? Umabot yan sa lola ko. May cancer po siya, colon cancer Tatlong taon before. na lang, may 100,000 na siya. Oh, yeah. Oo, no? Tapos yung sa bed sore po, napakahirap po talaga. But because of Yes. the Wanted Water, wow, I'm sure matutulungan po yan siya. Another question, Doc. How do you want to address neuropathy on feet and hands? I don't have diabetes. I got it after my second COVID shot. Mhm. Okay po. Okay, kasi alam niyo naman ang COVID, okay. COVID shots, not from COVID. Mm. Okay, kasi alam niyo po, ang dami ko pong nagiging ganyang cases sa clinic. Pag pupunta sila, ang dami nilang kino-complain na nagkaroon lang daw sila ng ganung naramdaman after ng kanilang COVID shots. So sa totoo po, hindi ko naman sila hindi ko naman po inaano, sabi, hindi, kalokohan yan, hindi ang gawa na. Kasi talaga naman pong merong ganong cases. So, ang pinakang the best pong gagawin nyo dyan is gawin nyo po yung basic protocol and then drink more charged water. And then kung alin po yung inyo, kung yun yung hands or yung feet ang merong pangingimi, neuropathy, yun pong i-blow nyo, tsagain nyo pong i-blow. And then drink more charged water. Pwede nyo nga pong i-spray yan ng charged water yung may neuropathy, yung kamay nyo, paa nyo. Then continue blowing lang po. Ganun lang po yan. Alright, may pag-asa pa po sa neuropathy. Galing po yan. Neuropathy kaya po ng yan. Yes. Kasi, di ba, sabihin natin number 1, 5-star ang ating iTerahertz pagdating sa inflammation and neuritis. Yes. Di ba, sabi natin, pag Lahat ng ang maitis. suffix ay may itis, that is inflammation. Ayan. The best ang iTerahertz. Nami-memorize. Yes, Yes. nami-memorize. Lahat ng maitis, ibig sabihin inflammation. At pag yan ay inflammation, 5-star ang iTeracare device. Yay! Yes. Ayan, madali po naming matandaan yan, Doc. Okay, Doc, next, from Miss Mary. Where do you blow na namaga ang left knee and painful? She does not know ang cause nun. So how long daw po i-blow at kung nawala na ang maga, kailan pa dapat i-blow po? Ubang ng araw-araw. Okay. So kung alin yung affected joint, kung left knee or kung yung knee or basta joint, So ako, ang mas maganda doon is pa-spray mo din ng charged water and then blow yung affected joint 15 minutes hanggang kaya nung hindi nangangalay, hindi naiinip na mag-blow 15 minutes 2 times a day yung affected joints. Okay, so just blow dun sa affected joints para mas madali po nating matandaan. Another question, Doc, from Pami Garcia. Question po, paano po ang treatment kapag may chest pains, though normal ang ECG? Chest pain. So, kung normal ang ECG, alam mo, hindi ganito yan, ha? Hindi ibig sabihin pag normal ang ECG, wala kang problema sa heart. Okay, marami ng cases na ganyan, normal ang ECG. Ako, meron akong isang pasyente, nakadalawang ECG siya. Walang makita, normal. Pero nung pinaano siya, kasi yung ECG, may resting ECG, merong tinatawag na treadmill. So, if ever, kung talagang wala siyang problema sa heart, so, kung ang tawag kasi natin dyan, pag walang cardiac problem, is costochondritis. Ibig sabihin ng yung ribs, yung buto, yung muscle, yung nerves, yun ang namamaga. Kaya costochondritis. Remember, itis na naman ang huli. Chondritis kasi, ibig sabihin ng chondritis yung buto sa dibdib. Yan yan. Kaya pag dyan, i-blow mo kung alin yung affected part, ang iTeraherz magaling dyan. Basta merong itis ang huli. Yes. All right. Okay, so maraming salamat, Miss Pami Garcia, for your nice words. Salamat po. Doc, nagda-dialysis na peritoneal. Makabago po itong pagda-dialysis. Pwede po ba siyang i-blow ng iTeracare? Okay. Well, okay. Rin ko lang ang peritoneal hindi yan makabago. Dati na yan. Kasi meron mga iba na
ayaw nila yung tag dito, ano, yung yung dialysis na yung alam natin by machine. So peritoneal ang ginagamit. Sabi ng peritoneal, nilalagyan lang sila ng na may parang dialyzing liquid, tinutusok sa kanilang abdomen, tapos yung abdomen, yung sa loob ng peritoneum niya, ng abdominal cavity, doon nililinis. Kaya tawag peritoneal dialysis kasi tinutusok lang doon sa tiyan niya, ano, yan. Tapos nalilinis na, parang ganon, yan. So, hindi yun makabago, ha? Hindi makabago yun. Actually, yun yung, nung hindi pa uso yata yung dialysis na machine, yun ang ginagamit, ha? Maraming gumagawa pa na. Sa mga hospital kasi, ginagawa. Okay. Pwede mang gamitin, ano, pwedeng i-blow mo lang yun kasi ang problema mo pa rin diyan is kidney pa rin, ha? Kidney pa rin. So, doon mo parang ibublo sa kanyang lower back, yung part ng kidney. 15 minutes, 2 times a day. Okay? Yun pa rin yun, ha? Siguro Okay. medyo hindi lang masyado kasing naririnig yung peritoneal dialysis. Kaya parang sa pandinig ng iba, parang ay mas bago yata ito, mas high-tech. Actually, very ano po yun, napaka-simple pong procedure. Yan. Kaya nga po yun pwedeng gawin sa bahay na lang. Oh, wow. Kasi Pwede pag yung pala. minsan yung iba, para hindi na pupunta sa, depende kasi yun, depende. Mayroong mga stage na pwede yun. And then, sa bahay na lang at the convenience ng pasyente, hindi na sila pupunta sa hospital, sa bahay na lang. Mayroong dialyzing fluids na lang na ginagamit. Wow, that's very good po, ano, yung mga portable na lang at pumupunta na lang sa bahay. Sa bahay lang. Ayun. Okay, Hindi, from... walang machine yun. Walang machine. Ay, Basta wala may pong kinakabit machine. lang siya. Oo, wala. Basta Oh, nandoon lang, wow. kinakabit lang sa ano niya. Alam na, ano yun, meron lang nakakabit sa tiyan niya na ano doon. Doon yan, di ba, kung yung mga nagda-dialysis, meron silang yung fistula dito ang ginagamit. Ano, sila nandito sa may tiyan. So, yun lang ang ginagamit nila. Doon lang nila kinakabit yung fluids lang. IV fluids lang, yun lang ang nag-ano sa kanila. May papasok, lalabas. Parang gano'n lang. Wow. Dahil po sa paggawa ng negosyo ng iTeracare, naka-experience po ako, no, na nagpasyente na ipinaramdam sa akin yung fistula. Grabe po pala yun, nagbabibrate pala yun dito, no? Wala lang, nakwento ko lang. Anyway, Doc, another question from LM. Paano daw po ibublow sa dengue? Patient po is 13 years old. Dengue po. Dengue. So, ang ibig sabihin kasi ng dengue, the infection siya, viral infection, ano. So, ang nangyayari kasi pag sa dengue, nagkakaroon siya ng, siyempre, una, humihina ang immune system because of yung infection. Then, tapos po, yung kanyang, kaya nagkakaroon ng bleeding kasi nga po, yung fluids niya, imbis na yung kanyang, imbis na nasa kanyang sirkulasyon, pumupunta po sa ibang parts ng katawan. Kaya sila nagkakaroon ng parang internal dehydration. So ang number 1 kailangan po sa gayan, siyempre, pag talaga pong may dengue na, dapat mapacheck sa doktor kasi kinakailangan po nilang ma-hydrate. Kasi hindi po yan katulad na nagtatae na lumalabas ang tubig through sa pagtatae. Ito po nasa loob lang ng katawan. Kaya mapapansin nyo, ang pasyente nanghihina. So kung paano makakatulong ang ITERA, so do the basic protocol and then ano nyo po ang spine kasi nandun ang ating mga para ma-stimulate po yung ating stem cells para po mag-produce ulit ng kwan. Kasi ang nangyayari po kasi pagka may dengue, bumababa ang platelet. Pag bumababa po yung platelet yun po bang yung component ng blood natin na siya po yung para para humimpil o tumigil ang pagdudugo. Ano po, pag nasugatan, yun po yung ginagawa ng platelet. Blood clotting. Pero pagdating po sa dengue, lumalabas po siya doon sa ating blood vessels sa capillaries. So pumupunta kaya nanghihina ang pasyente, nagkakaroon siya ng microbleeding po sa mga kaya, di ba? Kaya may dengue, minsan marami silang pitikya, yung mga parang hindi po blood clot ang tawag doon. Maliliit na ang tawag namin pitikya ang tawag po doon. So i-blow niyo po yung basic protocol and then napaka-importante po painumin nyo ng maraming charged water. Ano po? Maraming charged water. Kasi na-dehydrate sila. Kaya kinakalan po nila ng fluid.
uncharged water po makakatulong. Oh, meron po kami dati na encounter, Doc, na ang sabi nga po, 'di ba, pag dengue meron pong bleeding na nangyayari inside. Mm. Ang Itera Care po, 'di ba, kapag bleeding pinapa-avoid. So, okay lang daw No. tuloy. Hindi naman. Iba naman ang klase ng bleeding nito. Iba. Kasi ito, ini-stimulate niya yung ating mga inert cells. Yung halimbawa sa stem cells. So, magpuproduce ngayon siya ng platelet para Platelet. ma-compensate po yung nawawala sa atin. Di ba? Kaya pag nagkakaroon ng dengue, ang pinapatransfuse po, hindi ni whole blood. Yung platelet lang ang pinapatransfuse po pagka ganoon. Okay. Platelet lang. So, kung meron kayong Itera, matutulong kasi magi-stimulate ang Itera Ang ang platelet. terahertz doon sa pag mag-stimulate siya ng platelet niya. Wow! So, all the more pala pag may dengue, nagamitan talaga po ng Itera Yes, Care opo. device. Wow! Alright. Hindi So, po siya mag-focus ng bleeding. Hindi, bleeding, oo. Ang Yun po parang yung inaano natin is misconception. okay, sige. Maraming salamat po for that clarification, Doc. Kasi marami pong ano dyan, nagguguluhan po sila kung pwede ba nilang gamitin sa dengue o hindi. Alright, so next po is from Luisa Gonda. Meron daw po siyang newborn na stroke patient. Left brain na blow niya na for 15 to 20 minutes na focus blowing after minimum protocol. And then 3 weeks na po siya nagbo-blow 5 times a day. Wondering why wala pa din ako nakikita improvement na visible. Hindi pa din niya masyado maangat right hand niya. Ano po ang ma-recommend niyo, Doc? Wala po siyang pambili kaya tiyaga ako siyang pinupuntahan. Parang na-discourage na siya at ang sabi ko po ituloy lang po i-blow. Okay. So, unang tanong ay gano'n nakatagal ba siya na stroke? Okay. So, kasi isang factor kasi yun. Sabi nga natin, baka naman years na siyang na stroke. So, bali. And then, ito pa rin. Isang kasi diyan din ay ano ba yung part na naapektuhan sa kanya? Okay. Isang factor din. Ano ba yan? Ischemic stroke o yung hemorrhagic stroke? Kasi pag ischemic stroke, mas maganda ang prognosis kasi ibig sabihin ischemic stroke nabarahan yung ugat sa utak and then yung part na yun na parang namatay yun sige nagkaroon ng parang nawala yung namatay yung brain cells niya. Ngayon kasi pag ischemia medyo maliit lang ang part na naapektuhan. Pero pagdating sa hemorrhagic stroke, so merong pagkakataon na marami. So depende sa volume ng blood at saka depende kung saan ng part ng brain din na apektuhan. So ibig sabihin sa left, pero kung medyo malaki yung naging damage sa kanya, so it will take time. Sabi nga natin, hindi pare-parehas yan. Sa akin okay, experience ko sa clinic, ang dami ko ngayong stroke patients na nagpapa-therapy sa akin. Remember, meron akong isang pasyente na July siya na stroke, July. So after 2 weeks nakapunta niya sa akin. 5 sessions na siya. Yung test yung senior ko yung tungkol doon. After 5 sessions yung 5 sessions 30 minutes a day yon. 30 minutes a day. Nakalakad na siya. Dati nung dumating siya sa clinic, parang halos ang tawag dito, naka-wheelchair siya, tapos binubuhat siya papunta doon sa upuan. And then, noon nga, yung in-interview ko na siya, after 5 sessions, humihingi na siya sa akin ng clearance o parang fit to work. Kasi imagine, 5 sessions lang yun na 30 minutes. Kasi wala silang pambili, pumupunta lang. 5 sessions. Meron din naman akong, let's say, more than a year na. Pero sabi nababalitaan nila sa Dr. Ibay, nabalitaan po namin yung isa po naming kapitbahay. Dito daw po gumaling sa inyo. Nakakalakad na po ngayon, kumbaga sa probinsya, nakakapagtabas na po ng damo, back to normal yan, sabi niya. Pero dati po, mas masahol pa daw po dito ang nangyari sa kanya. Sabi ko, kasi ganito, i-explain ko. Kung more than a year, 3 months or less, maganda ang prognosis. Ibig sabihin nun, mabilis ang recovery. Pero kung matagal na,
pwedeng matagal na. At saka depende rin sa tao. Yan, katulad din nung sabi ko, pag minsan yung frozen shoulder, masasakit ang ganito. Meron din ako na video na chinare ko din na after one session, 3 months siya masakit. Hindi niya maikibuto, hindi niya maitaas. After 30 minutes ng session, naitaas niya. Pero meron din ako ilang pasyente na nakakadalawa, 3 balik, Dok, masakit pa rin po. So, ganun po tayo, ha? Unang-una ay sabi nga natin, trust God, believe and have the positive mind na gagaling ang pasyente. Kasi pag parang although sabi mo hindi naman parang tawag dito, pinupuntahan mo lang pero medyo mo din yung pasyente, medyo encourage mo din kasi hindi naman yan yung sige, basta tira ka lang ng tira, iboblow mo lang. Medyo kausapin niyo rin yung pasyente, okay, bawa, magaling ito makakatulong. Parang ini-encourage siya. Huwag kayong madidismaya or huwag parang tsagain niyo. Ganun po yan. Kanya-kanya lang po tayo ng sabi nga ay diskarte. Pero in a way na na-encourage natin yung pasyente na para siya ay gumaling. So lagi po sinasabi kahit sa mga pasyente ko, ang magpapagaling sa iyo, una si Lord, pangalawa ay ikaw. Ako, lang ako tawag doon, instrumento lang ako ni Lord para mapagaling ka. So ganun po. Yes, opo, tama, no? Iba-iba naman po din kasing, ito pong iTeracare is just another factor, no? Pwede rin po kasing mental factor din, spiritual, or even yung pagkain po, di ba? Baka mamaya naman lifestyle. So it can also affect. So wag lang po yung ang paggamit ng iTeracare ang tingnan natin. I-check din po natin yung iba po niyang ginagawa. So maraming salamat po for that question and for the answer, Doc. Alright. Next po is si Miss Elaine Miranda. Ang question niya po is if a patient has a tinnitus, an ear problem, and is high blood, where area to blow po? Okay, so sa high blood naman kasi ang ina-avoid po natin is yung top of the head. So ang tinnitus naman po is ang problema na sa inner ear. Ano po, yung loob ng tenga. Maliit lang pong structure po yun pero parang nagkakaroon ng konting problema. Kaya so yun po, ang gawin nyo na lang po siguro, pareho na lang. Kung alin man yung halimbawa, let's say yung nasa left ear lang, so i-blow nyo ito ng medyo 5 to 10 minutes. Tapos yung sa i-blow nyo na rin po, i-blow nyo na rin. Okay. Another question, Doc, from Benjeline Agrabio. Good evening, Doc. Mother-in-law ko po may breast cancer sa stage 3B. Possible po bang gumaling sa iTeracare? Okay, so sabi nga natin, ang iTeracare is ini-eliminate niya yung unwanted cells. So that means yung cancer cells, i-eliminate niya. And then, i-stimulate naman niya yung inactive cells. So, bali, kumbaga, di ba, yung parang sa yung stem cell therapy. Kaya nga, di ba, yan ang nauuso ngayon dahil yon. So, stage 3B. So, stage 3B parang medyo may konti na rin ng metastasis yan. Pagka ganon. Meron na, nagsisimula na po yan. So, itawag lang po dito, so napaka-importante po dyan ng basic protocol. Kasi sa basic protocol na inaano na po natin yung mga lymph nodes natin. Yung lymphatics kasi natin, yan ang nagdadala ng infection pagka may cancer. So di ba kaya ang tine-check doon ay pag may metastasis na, tinitignan yung mga lymph nodes. Di ba po pagka sa breast, tinitignan po yung kilikili, binatignan yan dahil pagka nagmamastectomy sila, pag yung sabi natin radical mastectomy with tinatanggal na rin po yung lymph nodes, ganun po yun. Kasi pagkakadalasang unang maapektuhan po kasi ng cancer cell pag nagmetastasis ay yung lymph nodes. Kaya kasama po yun sa tinatanggal. So kung meron breast stage 3B, i-blow po, importante. Diba ba yung mga lymph nodes natin? Una, okay, nasa ano po yun? Okay, pakita ko lang po itong ating basic protocol. Basic protocol. Sige. So, okay, kita po ba? Kita, sorry, kita. So, dito po yung mga lymph nodes. Ayan. Na dun sa groin, di ba? Yan, sa singit. Meron po sa kilikili. Meron po dito sa yung leeg. Nandiyan po yung ating mga lymph nodes. So, kung yan po ay ating sa pag-basic protocol pa lang,
malaking bagay na po yan, makakatulong. And then, i-focus nyo po doon sa affected breast. Kung may sugat-sugat na po ng konti, kasi pag minsan meron nang nagkakaroon ng konting lesions, pwede mo pong spray ng charged water and then blow it. Ganun po. Okay, so that is a breast cancer. Ito namang another question is colon cancer. Undergoing chemo na po and her liver is affected as well. She's on her 4th. Meron na po siyang device. How can the Iteracare help her? And where to blow and how long or how many minutes blowing the affected area? Sige. So pagka ganyan po, kompletuhin nyo yung gawin kung kaya yung 3 minutes per step po dun sa ating basic protocol. So that means total of 30 minutes. Ano po, pag nagawa yung 10 yung steps ng basic protocol. Yun, gawin nyo po, i-maximize nyo po yun. Gawin. And then, kasi nga, kung marami ng involvement sa kanya, and then yung pinakang po dun, tagalan nyo yung mas, kung 30 minutes yung basic steps, then i-ano nyo po yung spine pa, medyo mas tagalan nyo pa, another 15 minutes. Kasi dun pa lang 30 minutes, tapos 15, 45 minutes dun, rest. Tapos kung alin yung affected organ, dun na po yung i-blow yun, another 10 to 15 minutes. All right. Another question from Miss Mini Haha. Saan daw po i-blow para matulungan bumaba ang high blood pressure? How many minutes? Meron po tayong ginagamit na protocol sa high blood. Ito yung siguro kung meron kayong makikita nyo ito doon sa ating yung mga Iteracare, sa mga YouTube, marami po tayo nito. Yun po, pagdating sa high blood, ang inaano po natin is yung spine. Yung spine. So, blow nyo downwards. Yung spine po. Ito. Ganun po. Tapos yung extremities yun. Pwede nyo pong gawin yan. Pero sa akin, kasi pag minsan yung iba nalilito pa, bagong user, o kaya katulad nung last time, sabi nga nung senior na po ako. Hindi na po ako, hindi ko na po magagawa yung mag-check sa mga ganyan. Kaya nga sabi ko pag minsan, siguro ginagawa ko, let's say nung punta ko sa Naga, meron ako dong isang na friend na siya nakakapag-introduce sa mga customers niya. Kasi meron siyang gems, yung mga gems, ang kanyang business, gems. So, pag may pumupunta doon, tini-introduce niya, and yung last Sunday nga, nakausap ko yung dalawang sa kanya. And then, syempre sabi nga nila, yung aking friend doon, binigyan ko sila ng ganito. Yung ito. Yan, nagpa-print ako. Wow. And then binigay ko doon sa kanya, sabi ko, so every time na meron pupunta sa, kasi yung pag-explain nung yung sa blowing yung sa Iteracare, medyo dalawa lang ang basic na sinasabi ko. Ganito, pag nagpaano ka is para yang eliminate yung unhealthy cells, activate yung inert cells natin. At ang pinakang function yan, para kang nag-charge, para bang yung katawan mo is na-lobat, i-charge mo, pag na-charge, ikaw ay fully charged ang katawan mo, magpa-function lahat ng ating mga organs na maganda. So ganun lang kasimple, kasi pag, di ba, minsan yung medyo high-tech, pagsasabi mo na ito, ganito, gano'n, para bang hindi nila yun papansinin. Pero once naman nasabi mo, i-charge mo siya as parang, parang low-bat, mas madali, di ba? Mas madali. Ganun lang kasimple. Then, ito ang importante nga. Paano po ba namin gagamitin yan? So, sige, pipicturean ko po yan o photocopy ko po. So, ganun, mas madali sa kanila. Para hindi ba, so, advice ko din lang sa ating mga ilang distributors, try nyo. Hindi naman masyadong magastos ito. Pa-print nyo, o may, siguro tayo naman, lahat tayo may, sa ating mga bahay, mayroon tayong printer, kawalaan. Okay, magpa-print ka. And then yung iba, kung hindi man colored, photocopy nyo lang. Tapos ito, i-ano nyo lang, yung ba yung leader nyo, meron ganito, di ba? Wow. Okay, so para kasi pag minsan, problema din kasi pag laptop ang dala mo, di ba? Medyo yung iba ayaw niya kasi ikaganong-ganon pa sa kanya, ito. Samantalang ito, habang nagdi-discuss ka, mas madali. Para sa akin kasi,
senior na ako. Tama, Di yan ba, pala ano? ang magandang Oo, gamitin sa pag mga dala-dala ko itong laptop seniors. ko, sabi ko minsan, Opo. saan ko na nga ba hahanapin yun? Oh. Yan na. At Okay. clear book po, no? Clear book. Yes, Yan. clear book Maganda. ito, clear book. Wow, Okay, thank you po sa sige. magandang Nawala tip, na, Doc. nasagot ko ba yung tanong kanina? Opo, nasagot naman po yung tanong. Okay. Mas salamat po sa tip ninyo, no? Gamitan ng Mm-mm. clear book pag ang mga may edad. O kaya Mm-mm. kung may edad kayo at kayo po ay nagde-demo at ginagawa po yung business, mag-print at ilagay sa clear Yes. book. Ayan. Yes, Maraming clear book. salamat, Doc. Hindi Mm-mm. lang medical questions ang naitulong nyo ngayon. Alright, Doc, another question from Miss Loida De Castro. Yung anak daw po niya ay may spinocerebellar ataxia. Possible po bang gumaling siya sa iTera Care? Okay, so ano yan no, neurological condition, ano, so marami na siyang pang nanghihina, minsan yun na, maraming siya, marami nang magiging epekto. So, kung makakatulong ganito, so kasi neurological condition. Ilang taon ba siya? Kahit bata, matanda. So, i-blow yung forehead, top of the head, at saka back of the head. Total of 15 minutes po. Gawin nyo lang po, tsagain ninyo. Okay. Alright. Okay, so another cancer question po. Stage 4 naman po ito ng lung cancer. So affected na daw ang motor coordination from Miss Marisa Puche. Lung cancer, stage 4. Okay, so bali medyo late stage na rin po siya, ang makaitutulong ng iTera, so siyempre pag ganyan, nanghihina na sila. Siyempre may pain na rin yan. So at the moment, ang pinakang maitutulong ng iTera, at least sabi nga natin, ma-relieve lang po yung pain, mabawasan, and then kasi sa akin yung mga nagiging passion kanya, at least kumbaga medyo sila, yung pain nababawasan, at saka yung dati kumbaga hinang-hina sila, medyo gumaganda yung condition at nakakakain sila. Pero kung yung sabihin natin makukure ba, just blow it and try lang yun. Tsagain nyo lang po. Tsagain nyo lang po. Okay. Ayan. Another question from Mamert. Pwede po kaya sa Canada ang iTera Bio po natin? So right now po, in-on hold po muna ang operations at saka yung papadala po sa Canada ng ating pong products kasi meron pa pong pinapaayos ang Canadian government ng mga documents. Kasi po, nami-mention po yata doon yung mga healing na word at mga kung ano-ano pa. So medyo na-question po tayo. So right now, marami pong hinihingi mga papers sa atin. Until then, hindi pa po tayo makakapag-distribute sa Canada for now. So inaayos naman po yan ng PRIVE. So let's just wait po. Okay? Another medical question. Doc, ito po about sciatica pero naoperahan na daw po ito. Sa sleep disc, pwede na po bang i-therapy ng iTera Care? Saan daw po pwedeng i-blow? Usually kasi pag ang operation sa sciatica, nilalagyan ng implant. Implant, metal implant. So depende, titanium yung ginagamit ng iba, So kasi pag naglagyan ng implant, the implant is metal. So doon sa parte, ang ginagawa kasi noon, pag sabi natin may sciatica, yun yung level ng L3, 4, 5, lumbar vertebra 3, 4, and 5, tapos S1, S2. So itong lugar na ito yon, itong lugar na to, yon. Ang gagawin kasi, dahil nga naiipit yung mga nerves, napapunon, ilalagyan nila ng implant para ito umangat. So yung baga kung yung vertebra nagdidikit ganito, ipapaano nila, iaangat nila ng konti para yung nerve na lumalabas doon maluluwag na, hindi na siya naiipit. So marirelieve niya siya doon sa pain. So ultimately kasi ang talagang sa sciatica pag recurrent tapos yung severe ang pain, talagang pagka yan, kasi MRI lang naman nakaka-diagnose ng sciatica, Although clinically pwede mo sabihin sciatica yon, pero ang nagda-diagnose talaga is MRI. So
So may metal implant. So hindi natin siya pwedeng I-focus, blowing. i-blow kasi nga yung effect ng heat at saka interest. So ang gawin niyo na lang, although na naman na itong na to, ang re-rehab niyo na lang dito kasi yung papunta na sa baba, yung from the yung mula doon sa buttocks, pagkalagpas ng kwan, pababa hanggang sa legs niya. Yun ang magagawa na lang natin na pag-blow doon kasi hindi natin pwedeng i-blow yung mismong merong implant, yung surgical site na ginawa. Okay. Wow, Doc, it's already 10 o'clock. Oh, And I yes. can still see Sige, okay lang. 53 new messages. So gagawin na naman po natin yung mabilisan na lang po Okay, na sagot sige. para po at least masagot po natin. Okay, sige. Alright, so question, dapat daw po bang itutok ilang minutes sa thalassemia blood disease? Thalassemia. So ang dyan, isang sa bone marrow pa rin ha. So dapat ang anuhin mo diyan ay yung spine, do the basic protocol pero tagalan mo sa spine ng 15 minutes hanggang dito sa may boto. Kasi anyway, ang bone marrow naman natin is all nasa lahat ng bones natin yan ha. So pag ginagawa mo yung basic protocol, nadadaanan mo na rin yung pero concentrate on the spine at saka dito sa buttocks kasi nandiyan yung ating, di ba, kaya kami meron nakuha ng pag-bone marrow biopsy at bone marrow implant. Dito nilalagay kasi yun. So, ano mo lang yun. Okay? Thalassemia kasi is parang overproduction ng RBC. Masyadong marami. Mas kumbaga, yung iba anemic, siya naman, sobra-sobra. Oh, okay. Okay. Ito naman po, ovarian. Malaki na daw po ang bukol sa ovary. So, tinatanong po, saan daw po ba pwedeng i-blow? Okay. So, first of all, dapat ay ma-check siya ng obstetrician gynecologist. Kasi pag sobrang malaki na, tawag dito, pwede mong i-try ang ang iTera Care. So, pero observe. And then, siyempre, baka mamaya may mangyari, masisi yung paggamit ng iTera Care. So, observe ninyo. Pag mga 2 hanggang 4 weeks, wala kayong nakikitang improvement, paano nyo para evaluate ulit sa doktor. At pag sinabing talagang yan ay for possible surgical intervention na, so be it. Kasi wag nyo namang pilitin na, ay kaya ng iTera Care, kaya ng iTera Care. For siguro, ganun, di ba? Yung obserbahan natin. Pag hindi nagbabago within a 1 month yan, lalong lumalaki kung sa tingin ng na-observe. So, ipa-re-evaluate ulit sa kanyang obstetrician, gynecologist, at kung sinabing dapat ay tanggalin na, patanggal nyo na. Huwag nyo nang pagpilitan yung, kasi baka may mangyari pa or baka magkaroon ng complication, masisi pa ang paggamit ng iTera. Pero try nyo lang po, tiyagain nyo po, tiyagain. So, saan iboblo? Dito po sa may puson, kasi nadyan ang ovary, sa puson, pelvic area. Okay. From Ms. R, pwede daw po bang gamitin ng iTera Bio sa merong implant na metal sa magkabilang balakang? So dapat po hindi. Dapat hindi. Magamitin nyo iPro para ma-avoid nyo yung area namin. Kasi pa rin po nag-ano pa rin yung ating terahertz. So baka may mangyari kasi at least kung iTera Care, may iiwasan nyo po yung mga implant. So that goes po yung atin pong sa ating mga precautions sa paggamit ng iTera Care, Classic, Premium Pro. So, ganun din po ang ina-apply natin sa iTera Bio. Okay, just to be safe, no? Okay. Mm-hmm. From Miss Josie D, meron daw po siyang result from MRI taken last August 16, 2023. At meron daw po siyang tiny chronic infarct in the left frontal lobe. Binigyan ng gamot na clopidogrel 75 milligrams. Opo. Pwede daw po bang mag-blow ng iTera Care? Yes, may mild po. Parkinson's din daw po siya. Okay, pwede po. So, kung alin yung area na may ischemia o may infarct, doon nyo po i-blow 5 hanggang 15 minutes and then yung sa Parkinson's po, so para madadami na yun pag nag-ano kayo ng dito. So front, top, at back of the head. Sa Parkinson's, magaling po yan. Effective po ang iTera.
Mhm. Okay, saan daw po iboblow both spouse kung gustong mabuntis? Nagkaanak Okay. na sila pero 5 years na trying to have another baby but unsuccessful. Yes, opo. Okay, sige po. Okay, so ilang taon na kaya ilang taon na kaya siya? And then, siyempre, dapat yung lalaki, ganun din, kasi although sabi nga, lalaki daw, hindi masyadong problema kahit ano. Pero pag sa babae, ang i-blow mo po is yung hypogastric area, yung pelvic area, kasi nandun po ang ovaries. Kasi ang ovaries po ang nagpo-produce ng egg cell. Baka yun ang hindi na, medyo mahina ng iyong pong ovaries, hindi na nagpo-produce ng egg cells ng regular. So, pag ginamitan mo po ng Itera, matutulungan po na maging regular ulit ang pan mo. Kasi 'di ba ang isang ng Itera is yung gland and hormone regulation. So nakakatulong po 'yan. Yes. Okay, from Ian McIntosh, is it okay to blow a person who is getting chemo for cancer every 2 weeks? Would a bio be best to use? Yes, pwede po. Galing po ang Itera Bio dyan. Kasi kinako-cover niyan yung lahat ng and then siyempre combination nga siya ng terahertz, tapos may negative ions and tsaka infrared. So hindi naman natin po i-discuss dito kung ano-ano po 'yun. Anyway, ang terahertz po kasi na-discuss na regular na yung sa ating iTeracare, pero hindi pa po natin na ang infrared at saka po yung negative ion. Yung sabi nga po yung negative ion, ito yung ginamit ko nung nagkaroon ng chikungunya. Ang galing po niya. Ayan. Nandun na yan sa Itera Bio. So, the best ang Itera Bio. Ano po? Yes. Oh. Actually po, ayun na po yung inaasikaso namin ngayon. We are requesting from Prive International sa headquarters na magkaroon po tayo ng to send somebody na mag-explain po sa atin about the Itera Bio. Specifically for Itera Bio. So that's in our pipeline na po. Okay, another question from Dr. Connie Declaro. I was diagnosed with C5, C6 constriction, cervical birth. Dr. Alex, saan ko po ifo-focus ang blower? Cervical. Ulit-ulit lang, sorry, May. Cervical birth daw po. C5, C6 constriction. So, cervical is itong yung neck na sinasabi, batok na nandiyan siya. So dito nyo i-focus po. Okay lang na yung buong neck niya ang kasi anyway, mako-cover naman po yun pag binublo nyo. Circling around lang po dito sa area na to. Yan, sa batok. Kaya nyo pong 15 minutes, okay, 15 minutes 2 times a day. Okay. This is not a medical question, Doc, pero I think kailangan sagutin. Sa experience nyo, pag nagta-travel, kailangan po bang i-check-in ang Itera device for demo or personal use or pwedeng i-hand carry? Pwede pong i-hand carry ang Itera Care device. Hand carry or sa luggage, wala pong problema. Yes, kasi hindi po talaga yan sinisita sa airport. Kasi para lang po talaga siyang hair dryer. So pwede nga po kahit bitbitin nyo dun sa inyong bag. Wala pong problema sa pag-travel. Yes, proven na po yan. Di ba, Doc? Yes. Alright. Bell's kahit hand carry, kahit check-in baggage. Yes, pwede. Pwede. Bell's palsy po, Doc, at Parkinson's. Okay, Bell's palsy, kung aling side ng iyong mukha ang affected, dun mo i-blow. Kasi yung facial nerve, yun ang affected pagdating sa Bell's palsy. So yung Bell's palsy, diagnose naman. Kasi ang isang pag-diagnose ng Bell's palsy, pag yung pinapikit mo siya, yung affected side niya, maiiwan ang pagpikit. Ipipikit agad yung hindi affected side, tapos yung affected side ay maiiwan. Na parang umiikot yung mata niya, pagpikit niya ganun, tignan mo yung eyeball niya, parang yung itim, umaakyat pataas. So isang pathognomonic sign po yun ng Bell's palsy. So kasi minsan dinidifferentiate natin ang Bell's palsy from stroke. So kung alin yung affected po, doon nyo po i-blow. Dito sa may parting ito, sa may sentido, ito to may front of the ear, kasi nandiyan po yung facial nerve, nakaganon po yan, nakaganito. So ano nyo po dito, yan yung left side, yung side po ng face, mga 5 to 10 minutes kasi pag mainit medyo baka mapasok na, so medyo malayo-layo din. So Parkinson's, yun po, front, top, and back of the head.
Okay. Question from AR. I have adenomyosis po. I also have shoulder impingement. My husband has restless leg syndrome naman. Kaya ba kami matulungan ng device po? Yes, pwede po. So para shoulder impingement, pero usually ang nagiging ano ko po dyan is actually, minsan kasi tulad ng frozen shoulder na sinasabi, lagi dito lang sila nagko-corset. Actually ako sa nakikita ko, ang involved diyan ay ito pong yung muscle na ito. Kasi pag naano ko laging capsulitis, bursitis, then nandoon lang sila nagko-concentrate. Pero actually ito po ang nagano. Kasi bakit? Ito po kasi ang nagli-lift nitong yung ating shoulder, ito. Yan. Kaya pag minsan tinitingnan ko sila, pag kinakapa ko ito, meron ka pong masakit. Pero kapain mo itong balikat nila, na doon ang mas masakit. Matigas. Kasi, natigas. Yung lamig na sinasabi, ha? So ako, ang binublo ko dyan, hindi lang itong shoulder joint mismo. Ito, damay itong balikat. Ito ay either left or side. Ngayon, yung isa ay, yung sa husband niya ay? Restless leg syndrome po. Restless, galing po ng kanya. Okay, dyan na ang iTera. I-blow nyo lang po yung kanyang I-blow nyo lang po yung both lower extremities niya. Okay, spray mo rin po ng charged water and then blow. Okay po yan. Magaling po ang dyan. Makakatulong ang iTera sa restless leg syndrome. Leg syndrome, okay. From Sally Kuwa, cellulitis and septic shock. 3 weeks hospital now, taking antibiotics for 15 days. So septic shock nasa ICU ba siya? Ikaw ng septic shock, ibig sabihin, nagkaroon siya ng talagang infection, medyo severe ang infection niya. Ibig sabihin, nasa yung all over na, sa buong system niya, doon ang infection, kaya sepsis na po ang tawag. So number 1 po diyan ay yung basic protocol para maano lahat, at yung mga lymph nodes niya lahat, kasi di ba pagka may infection, yung lymph nodes ang ng ating mga sa lymphatics. So para din kumbaga ma-stimulate ang mga kanyang immune system, blow yun pong spine, blow the spine for 15 minutes. Tsagain mo lang po. So at least naman kumbaga nakasurvive siya. Kasi kung nagka-sepsis na, usually ang infection severe, di ba ka nasa ICU, and yun nga ang dami ng antibiotic na iinumin niya. So parang naluluto na rin yung katawan, pero no choice. No choice, kinakailangan siyang bigyan. So at least yung iTera will enhance yung kanyang immune system. Kasi pag po nagbigay tayo ng antibiotic, na pa rin po niya ng immune system natin para pong humihina. Kasi parang natatalo ng antibiotic o antibacterial yung pinakang ng immune system natin. So tutulungan po yan ng iTera. At saka inom po talaga ng maraming tubig, no? Yes. Doc, yes, another is myoma. Meron daw po sa cervix at OB advised to undergo operation na. So ibig sabihin siya ay nasa reproductive age pa, kaya sinasabing dapat magpa-opera. So pag sa myoma po, myoma is nasa uterus, yung bahay bata. Tawagin natin sa. So nandun pang uterus sa hypogastric pelvic area. So doon nyo po, yung pelvic area, ito po, impuson, i-blow nyo po yun. 15 minutes 2 times a day. Drink plenty of charged water, at least 8 glasses po. Aside from yung 2 glasses before and after, you drink 8 more glasses a day. Yun ang pong pinakang tubig ninyo, yung charged water. Okay. Yes. From Miss Cory, Doc, good evening po. Ask ko lang, pwede niyo po ma-recommend sa tatay namin at the age of 79. He used to get up every 4:30 a.m. Wow, to go for a walk. Suddenly, hindi na po siya makatayo at hindi na makalakad. He ended up being bedridden po without any pain. Pero may ngalay po sa lower back niya. Nag-i-enjoy po siya twice a day sa therapy, but nag-constipate po siya at tamarin kumain. Ano po pwedeng gawin? Salamat daw po, Doc, at ingatan kayo ng Diyos. Okay. So sa constipation, painumin nyo ng more charged water. And then sabi nyo, kasi pag siyempre maganyang edad na talagang maagap ng gigising. So normal na po yung
4:30, wag niyo na pong pagtakahan yun na bakit ang aga gumising. So gano'n na yung routine talaga nila. Yung kanilang system, yung circadian rhythm nila, gano'n na, na-set na yun na gano'n na talaga ang kanila. So sa gano'n, mga elders, just do the basic protocol. Okay, malaking bagay na. Yung basic protocol lang. Nakakatuwa naman po, no, 97 years old, nagwo-walking pa every day, tapos nangangalay lang, wala namang pain. So, wow, nakakatuwa po yan. Okay, so drink a lot of water lang po. Wanted water, tama. May liver problem na po, fatty liver at may Hepa B. Fatty liver, okay. Apo, Hepa B. Well, yung Mm. Hepa B kasi is infection po, ano. And right now, ay wala pong proven na makakapagpagaling sa Hepa B. Although there are some trials, ang isa nga po doon ang ginagamit is yung virgin coconut oil, ano po, sa Hepa. And then, so, pero since meron din siyang fatty liver. So, ang fatty liver naman po, so ibig sabihin nagkakaroon ng deposit ng fat sa liver niya, ang cause po niyan is yung too much carbohydrate. So, number 1 po is yung diet. Kinakailangan po yan ay i-ano natin diet. Ano? So, sabi nga natin pwede din yung low carb po, low carb, ano na sinasabi. So, meron po yan. And then, i-blow nyo lang po yung liver area. So, ganun din po para sa Hepa B, yun din po yung yung liver area din po, 15 minutes 2 times a day. Okay. From Sally Kuwa, Doc, tuberculosis. Yan, tuberculosis, infection ng the lungs. Pero siyempre dapat nagpapagamot siya. Okay, so sorry. Ang TB pala, sorry. Ang TB of the lungs ba sabi? Tama ba ako? Tuberculosis po. Okay, kasi ang tuberculosis pwedeng maraming ano yan ha. Okay. Whole night coughing daw po and cannot Okay, sleep. so sa lungs. Kasi may pwedeng magka-TB meningitis, pwedeng magkaroon ng meningitis sa mga buto-buto. Nagkaroon ako ng isang pasyente diyan. Actually, pinagamit ko siya ng Iteracare. Kasi ang dami niyang pinanggalingan na doktor, hindi gumagaling yung kanyang arthritis, yung joint niya. Okay, namamaga lagi na. Pero nagulat ako sa kanya dahil after ilang days ng paggamit niya, na dati hindi siya halos makatayo nakalakad. Pero ang nangyari kasi nung parang pabalik-balik, although nare-relieve siya ng Itera, nung in-MRI siya, yung pala ay TB ng kanyang buto. Yung joint niya mismo nagkaroon ng TB. Kaya pala ganun ang sakit. Pero yung Itera, ang laki nang naitulong sa kanya. Laki nang naitulong ng Itera. So, pag sa TB, kung we're talking sa TB of the lungs, siyempre, importante basic protocol para yung immune system niya. Kasi bakit nagkakaroon ng TB ang isang tao? Lahat kasi tayo ay infected. Siguro 90% of the population ng Filipino population may infection kasi nakakalumuha natin ang mga tao na may TB. Pero once na yung immune system mo ay bumaba, that's the time you will get the disease. Yun ang tawag doon. Pag infection, meron ka sa katawan ng TB pero hindi siya nagmamanifest ng kung ano man. Yan. Pero pag huminang immune system mo, nagmanifest na pwede ngang inuubo-ubo ka, yun pala TB na. Meron kang minsan yung sumasakit ang ganito, yung pala TB na ng buto sa likod. Meron isang bata pa lang siya. Kaya pala siya parang napipilay, nagkaroon siya ng TB. So, may TB meningitis din. Meron ding TB of the skin. Hindi ko nakita nung minsan, yung sa palabas sa GMA, meron siyang finisher doon na, yun daw dati siya yung tawag nito, yung raketera, tawag nito, yung laging sumasal sa mga beauty contest. Pero siya nagkaroon ng nung tama, TB of the skin yun. Meron na. So, yung TB of the lungs, yung sa lungs mo itipoblo. Both sides na. Kasi ang TB, hindi, pag nakita nung sa x-ray, yung right side, hindi lang right side, pati left side, dapat pareho mong ibublo. Kasi kakalat yun din pwedeng kumalat din yun sa right side o left side nung kanyang lungs. So, parehong lungs ang iaano mo. Kahit nasa x-ray ay lalabas na isang side lang affected. Tama yun. Dapat tearing. Left at saka right. Yes. Ito, Doc. Pairing din to. 2 binti daw po. Naku, 2 binti naputulan na po. Diabetic. Saan daw po iboblow? Ilang minutes at ilang beses daw po isang araw?
Okay. So, huwag mo na ibublo yung naputol. Okay. So, ang diabetes kasi ano yan ha? Ang ano kasi dyan, ang daming organs na nadadamay. Yan. Kaya nga, ang ano natin sa ano ay from head to foot. Yan. So, nadali siya sa paa. So, dapat ay DNA basic protocol. Ano, tapos yung kasi ang problema kasi with diabetes ngayon, hindi na eksaktong insulin lang. Di ba? Inaano natin kasi ng una, pancreas kasi pancreas na nagpo-produce ng insulin. So kailangan ng katawan natin insulin para kinakain natin papunta sa ating cells, sa organs na kailangan. Kaya lang ang tawag natin to insulin resistance na. So kain kasi tayo ng kain, yung insulin natin kahit tapat, hindi na rin nagagamit ng katawan natin. So kaya nagkakaroon ang insulin resistance, ibig sabihin lahat ng part ng ating ng katawan na hindi na tumatanggap ng insulin. So basic protocol, importante diyan. And then yung pancreatic area, yung pancreas, so epigastric area, yung sigmura, doon kasi ang pancreas. So yun ang gawin ninyo, Okay. Question for rheuma or arthritis po. Applicable din po ba ang pag-spray ng charged water? Pwede po, pwede. Ginagawa po yun. Mas magandang effect. Na-absorb kasi yun na-absorb ng skin natin. Doon pumupunta doon sa joints natin. So number 1, di ba? Ang joints natin ay fluid po yan. Fluid. Kaya nga meron yung synovial fluid. Pero yung synovial fluid, 90% yan ay tubig. Lahat ng joints natin. Kaya nga, di ba, isang advice, pag daw tayo may arthritis, drink more water and Itera charged water ay malaki po matutulong. And then spray nyo po habang inyong inibublow. Makakatulong po na malaki. Yes. From Nonato Cañete po, saan daw po ibublow sa case po ng myasthenia gravis? Myasthenia gravis. Myasthenia gravis kasi yun yung parang hindi na nagkakaroon ng reaction. So pa rin po sa brain pa rin. Kasi yung chemical po na nagre-release para po hindi ang myasthenia gravis kasi sila yung puro ba nanghihina walang lakas sila. Kaya yun, as yung acetylcholine na substance o chemical, yun po ang nawawala, acetylcholine. So yun po yung kaya yung binibigyan sila ng gamot na pang po doon, para yung ang tawag namin doon, yung reuptake ng panso sa brain pa rin po. So yun pa rin, so forehead, top, and back of the head. Yun po ang paggamit sa myasthenia gravis. Okay. Kasi neuro pa rin po, no? Neuro problem. Okay. Charged water, pwede plain water or we need to warm it? Plain Okay water po. will do po. Yes po. Okay. Pero From better po. Yes. Ang better po dyan kasi, pag in-charge natin, ay yung, at least yung po bang either filtered water, mineral water. As much as possible, avoid po yung purified water or distilled water. Kasi wala na siyang minerals. So ang tawag natin ay dead water. So pag in-charge po natin, mas magandang pagiging restructuring po ng ating tubig pag siya ay mineralized po. Yung sabi natin ay mineral water. Basahin ko lang po to, Doc, ha. This is not a question, pero from Marie Perez, I just want to give my gratitude to you, Dr. Alex, for your explanation. You are very professional, and I can still hear my knees cracking, but the pain is tolerable. Still working with the Itera Care, no more cane. I walk now back to my normal life after 15 years of medication with bone on bone. Wow! Thank you so much. Thank you very much po for sa that. iyong. Sige, maraming salamat din po. Okay. From Lily Weng Marco, napalitan na po ang lens ng mata. Pwede pa daw po bang i-blow? Dapat po hindi na. Kasi artificial na po yung lens nyo. Hindi na po dapat. Hindi na po dapat gamitin ang pan. Okay. Wag po direct sa eyes. Pwede po nearby. Yes. Okay. Pwede daw po bang i-blow ang kidney transplant na? Yes po, pwede pa rin po. Sa kidney transplant naman po kasi, actually, nandoon pa rin po yung kanilang kidney na hindi nagpa-function. Hindi naman po kasi inaalis yun. Dinadagdagan ng isang kidney. Yun po yung nita-transplant. Ganun po yun. Hindi po yan yung aalisin yung dating kidney niya kasi wala nang silbi.
hindi nagpa-function, dinadagdagan pa rin po ng isa pa. So kung sakali po at binublo nyo and hopefully or magkaroon po baka yung dati nyo pong kidney medyo mag-function ng kaunti, at least matutulungan pa rin po yung inyong Pero anyway, kasi binabago na po ang niyan, binabago na nila yung daanan. Kasi di ba ang nilalagyan niya ng isa na doon. Kasi yung dating kidney niya, hindi pa function. Dumaan man ang dugo doon, wala na. So, pero meron siyang binabago na way para doon sa bagong implant. Kaya lumalabas po, 3 na ang kidney niya pag may implant. Ganun po yun. Oh, so pwede pa rin pong mag-blow Pwede pa kahit rin pong i-blow. Pwede pa rin transplant na. i-blow. Okay. Ito po, hindi na daw po siya makarinig, yung left side ng tenga niya. I'm afraid na hindi na siya makarinig. Paano kung dapat gawin at saan part ng tenga daw po dapat i-blow? Okay, sige. So, kahit pa paano dapat mapa-evaluate din siya. Ano po? Kasi depende. So, hindi naman kasi medyo ang pag-ano po ng pagdinig natin, nagsisimula po yan dun sa yung eardrum, kung yan ay nagpa-function pa, pangalawa, di dun po sa inner ear na. So, kasi baka kung may halimbawa po, ang diferensya niya ay butas yung eardrum niya. Di wala pong magka-create ng vibration. So, hindi na rin po bali makakatulong yun dahil walang kasi di ba yung sound waves, walang parang kasi ng function ng eardrum. So, kung okay naman po, patent, walang problema. Pero dun sa area po na yun ang So, pero pa-check niyo muna po ang tainga niya. Hindi basta upak ng upak lang tapos biglang sabi, bakit hindi po nagbabago? Baka nga merong anatomical na problema na. So, medyo matatagalan bago po magkaroon ng effect ang itera. Pero pwede niyo pong i-blow yung affected ear. So, halimbawa 5-10 minutes, tapos 2 times a day. Then observe mo po. Observe. Kaya lang, siyempre, although, siyempre, meron po itong sa hearing center, meron po silang device para ma-check nila kung gano'n po yung kanyang pagkabingi. And then, doon din po, ma-check ninyo kung before and after. Halimbawa po, before, ganito ang decibels ang kanyang na-tolerate marinig. Tapos pagkatapos, meron na po siyang iba. Doon nyo po makikita din. Or, siyempre, pag minsan tatanong yung pasyente, nyo naman, mag-gauge nyo naman po kung nag-i-improve. Try nyo lang po, try nyo lang. Pero dapat po talaga magpa-check up, no? Yes, magpa-check up po. Okay. Doc, ito po, maganda po ito ma-clarify, no? Kung mataas po ang blood plate count, dapat po bang mag-blow sa spine kasama sa protocol dahil sabi nyo doon nanggagaling ang production ng stem cell na gumagawa ng platelets. Hindi po kaya lalong tumaas ang blood platelet count? Okay. So ganito po, sabi nga natin ay God gave us a body that can heal itself. So, yun pong katawan natin, alam po niya kung alin yung kung saan siya pupunta. Let's say, halimbawa po, mataas ang platelet. So, kahit stimulate mo po yung spine niya, sabi nga, parang lang siya, nare-regulate niya lang po. Hindi niya gawing sabihin ay, basta ini-blow mo, tataas. Hindi po. Nire-regulate niya. Humahanap po ng kung ano ang kailangan ng katawan natin. Yun, tinutulungan lang po tayo ng iTeracare para gawin ng katawan natin kung ano po yung dapat. So, hindi po yan yung sabihin, di pag blow mo stem cell, tataas yun. Diba sabi, makakataan blood cell. Hindi po. Itutulong ka ng iTeracare na i-regulate ng body mo kung ano ang dapat gawin sa kanya. Ganun po. Yes, that's the word, regulate. Okay. Nakalimutan daw niyang tanungin, Doc, ilang beses daw pong gamitin ang iTera Bio in a day? Bio? Opo, Okay, iTera Bio. Pwede pong 2 times a day po. Pwede pa rin 2 times a day pong gamitin. Okay. Tapos kanina po, yung may septic shock na patient, nasa bahay na daw po. May nana kasi kaya may naoperahan dahil sa bacteria. So yun po, basic protocol nyo, tapos yung spine po ang ninyo, ang i-concentrate sa spine, mga 15 minutes. Okay. Doc, paano daw po yung may PCOS? PCOS. Doon lang sa very effective yan ang iTeracare. Dito lang sa hypogastric area, 15 minutes 2 times a day. Ilang taon na siya? May anak na ba siya? Ang problema niya, sumasakit ba tuwing nagkaka-menstruation or
infertility ang problema kasi dalawa yun eh. O Mm. kaya yung iba, minsan nagkakaroon sila ng kung ano-anong nararamdaman, lalo nagme-menstruation. Yun ang ano kasi ng PCOS, polycystic ovary syndrome. Kaya hindi siya nagpa-function ng mabuti. Okay. From Miss Marina po, paano daw po kung makakalimutin? Effective po ba ang iTera Care? Just try it. Just try it. Just Ah, blow it para ganun. Just ganun. blow it. Oo, Wag kasi lang makalimutang i-blow. Oh. Pag-blower. kasi gano'n eh, pagkakamalimutin kasi, ano yan ay, depende yan ha, depende. So sa paghalimbawa, yung sabi na yung depende sa age, ano, yan. Pero talagang nangyayari sa atin na yung merong ibang tao na makakalimutin. So ang iTera, sabi nga, di pagka binublow mo sa head, forehead, top at saka sa back, at least gumaganda yung kanyang flow. Pag gumaganda yung flow ng oxygen, ang blood sa atin, maganda ang circulation, so nag-e-enhance, ma-deliver ang oxygen, at saka yung nutrients sa ating utak. So medyo makakatulong siya para mabawas-bawasan ang higiging makakalimutin. Pero lahat tayo, ano yan. Lahat guilty. Yeah. Alright. Doc, ang PAD daw po, may chance pa po bang gumaling? Pwede po. Kasi, di ba, ang isang nagagawa ng ating iTera is improves microcirculation. Ang PAD, peripheral arterial disease, ibig sabihin po nun, ang mga ugat sa baba natin, anong ugat? Usually yan yung arteries, nababarahan na po. So, gumamit kayo ng iTera, i-blow nyo lang po. And lalo maganda dyan, yung iTera Bio. Oh, yes. Yeah. Okay, pwede daw po bang i-charge ang alkaline water? Yes, pwede po. Pwede. From Joycelyn Yap, after 7 days of blowing at the back due to myofascial pain syndrome, bakit immediately may burning sensation sa back? Normal lang po ba yon o lalong lumala? Yes, pwede mangyari yun kasi yung myofascial pain syndrome, ibig sabihin nun, actually, kayong myo is muscle. Fascia, yung fascia covering, ano po. So yun po, pagka ginamitan nyo ng iTera, kumbaga na-stimulate na siya. Yung mga nerves niya parang nagpa-function na uli, nagre-relax yung muscle. So pwedeng kahit pa paano magkaroon ng konting nagre-relax na, nakakaramdam na ng pain pati yun. Kaya myofascial pain syndrome. Okay, Kasi muscle ang muscle relaxant kasi, nagre-relax ng muscle ang iTera because of the heat and improves the circulation. Kaya po ganun. So that's an improvement po kapag may burning sensation. Yes. Last but not the least, Doc, sa may Yes. ADHD daw po, saan po i-blower? Okay, sige. Although, siyempre, ang ADHD medyo hindi ganun kasimple, ha? Pero you can try nasa forehead, top, at back of the head. Okay, Ganun na neuro lang. problem. Yes. Ay, wow. Neurodevelopmental kasi yun. Oh, Very behavioral din. Neuro and behavioral disorder. Wow. Okay. Doc, may pahabol. Last na po ito ha. 72 years old. Ano to? Cataract. Bio. Pwede daw pong gamitin ang bio pag may cataract operation na. Siguro dapat wag na muna po. Precaution din natin kasi lens is artificial pa rin po yun. Wag na muna. Yan, sige. Okay. Para po sigurado Mag-localize din. na lang. iTera Care na lang po para iTera Care na lang. localized. Okay. Yay! Congratulations to us, Doc. Salamat Yes. po. At game na game pa rin kayong sumagot. At still very generous to do the explanation and all. Kahit sige. po, My pleasure. hindi po talaga kaya na diretso, yung sagot, tanong tapos sagot lang. Maraming salamat po, Doc. Yes. For that. Yes. So, it's already 10:33, Doc, at maraming salamat po sa walang sawang pag-explain sa atin. Yes, okay, oo. Sa akin naman, ganito lang, okay. So, sabi nga ay binigyan tayo ni Lord ng katawan na can heal itself. Number one, siyempre sabi nga natin, pag gagamit tayo ng iTera, kung tayong gagamit, just believe, nagagaling ka sa iTera. Kasi malaking factor yun, And sabi natin, just blow it. Pero, siyempre, sasamahan din natin, like what you've said kanina,
yung lifestyle din natin. Ano, kung tayo ay sobrang kumain ng matatamis, kung tayo ay smoker, kung tayo ay laging nainom at maraming mga kung ano pagkain na dapat, siyempre mga sweets. So baguhin po natin yan. Kasi dapat po yan, sabi nga natin, part and parcel of treatment is yun pong ating lifestyle. Ano po? Kasi pag hindi natin babaguhin ang lifestyle, medyo ang ITERA is hindi natin mamamaximize yung magandang effect niya. Ganun po. Yeah. So just blow it. Just blow it. Very well said, Doc. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat po for the strong 133 participants who are wow. still here. Who have Thank you stayed. very much po sa Yes. inyong pag-attend. Yes. Sana po. wag kayong magsawa. Opo, wag kayong Alam ko magsawa. Yes. Okay. Dahil si Doc Ibay ay hindi po nagsasawa sa Oh, atin. yes. Maraming salamat po. God bless you more, Doc. And syempre po, no, bigyan pa kayo ng more good health para Yes, po natutuwa yes. naman kasi ako sa mga comments eh. Yes. Opo. So see you next week, Doc, again, ano? Okay, Same sige. time, Okay. Wednesday. Dito lang ako, next just ma-remind mo lang ako. Yes, Well, po. anyway, ang Miyerkules ay talagang isinet ko na for this Zoom meeting natin. Wow, salamat po ng Unless lang marami, siguro Doc. meron akong, let's say, pupuntahan ako na walang internet, walang, doon lang ako medyo hindi pwede mag-attend. Maraming salamat po for your dedication, Doc. So yun po. So that's it for tonight. We'll see you next week. And tomorrow po, same time, meron pa rin pong BOP na mangyayari, Zoom, no? It will be given by the Demesilio couple. So let's be there again and watch and learn more and more about the product and the business. So once again po, maraming salamat everyone. You rest well. Good night. And Yes, good night. Yes, see you next week. Thank you Okay, so see much. you. Good night po. Maraming God bless everyone. salamat.